Alam niyo mga ka-TH, sa mundo ng paghahanap ng kayamanan ni Yamashita, napakaraming kwento, teorya at higit sa lahat, mga maling akala na nagiging dahilan kung bakit maraming grupo ang nauuwi sa pagod, gastos at kabiguang makakuha ng deposito. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko sa mga nag-a-analyze ng mga lumang mapa ay ang reaksyon nila kapag nakakita sila ng drawing o simbolo ng Buddha. Tiyak na pamilyar kayo sa senaryong ito. May hawak kayong papel, may nakaguhit na estatwa ng Buddha at unang maiisip ng marami ay, aha, dito mismo sa ilalim ng Buddha nakabaon ang ginto. Kaya ang gagawin ng grupo, pupuntahan ang lugar, maghanap ng lumang estatwa o kung saan man ito nakatayo noon at maghukay mismo sa ilalim o sa mismong tapat nito. Pero ang resulta, luha, pagod at bato. Bakit? Dahil hindi ninyo alam na ang simbolo ng Buddha sa mapa ay hindi nangangahulugang nandoon mismo ang premyo. Sa video na ito, hihimayin natin kung paano ginamit ng mga sundalong Hapon ang Buddha hindi bilang lagayan ng deposito, kundi bilang isang napaka-importanteng susi upang mahanap ang tunay na lokasyon. Kaya bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakatutok kayo mula simula hanggang dulo dahil ang impormasyong ibabahagi ko ngayon ay magliligtas sa inyo sa mga maling hukay. Ngayon ay pag-usapan natin ang konsepto ng tinatawag na zero point o ang tinatawag nating benchmark at point of origin. Sa sining ng paggawa ng mapa ng mga sundalong Hapon, napakahalaga ng katumpakan o precision. Hindi sila basta-basta maghukay sa isang malawak na kagubatan o kabundukan nang walang pinagbabasihang fixed point. At dito pumapasok ang gamit ng estatwa ng Buddha. Isipin ninyo ito mga ka-TH. Ang Buddha ay nagsisilbing mile zero. Ibig sabihin, ito ang panimula ng inyong compass bearing at sukat ng distansya. Mula sa pisikal na istruktura, maaaring ito ay isang lumang dambana, sirang basihan ng estatwa o templo na itinayo o ginamit noong panahon ng digmaan. Doon pa lang magsisimula ang totoong kalkulasyon. Halimbawa, kung ang nakasulat sa inyong mapa o ang tamang pagbasa sa marka ay nagpapakita ng sukat, hindi ibig sabihin na ang hukay ay doon mismo sa estatwa. Ang tamang interpretasyon o pagbasa ay maaaring mula sa Buddha maglakad ng 100 meters pakanluran at pagkatapos ay 50 meters patimog. Kung diretso kayong naghukay sa tabi ng Buddha dahil nandoon ang simbolo sa mapa, tiyak na lagpas o kulang kayo sa totoong deposito. Kaya ang actionable tip ko para sa inyo mga ka-TH, kapag may hawak kayong mapa na may ganitong simbolo, huwag kayong tumutok agad sa ilalim nito. Ang munahin ninyong hanapin sa site ay ang mga old structures o mga bakas ng lumang semento at pundasyon na maaring kinalalagyan ng estatwa noon. Kapag nahanap ninyo ang eksaktong pwesto kung saan nakatayo ang Buddha, nahanap ninyo ang inyong zero point. Mula dito, maaari ninyong simulan ang pag-measure o pagsukat gamit ang inyong mga panukat at kompas upang makuha ang tamang direksyon. Dito naman tayo sa mas malalim at kapanapanabik na bahagi kung saan ay tinatawag na
gaze direction o ang tingin ng Buddha. Hindi lang basta nakatayo ang isang estatwa para maging dekorasyon. Sa kultura at militar na pagpaplano ng mga sundalong Hapon, bawat anggulo ay may kahulugan. Kung ang inyong mapa ay may malinaw na drawing ng mukha o mukha ng Buddha na nakaharap sa isang partikular na direksyon, ito ay nagsisilbing compass bearing, ang tingin ng estatwa o ang kanyang line of sight, ang nagtuturo kung saan nakalagay ang deposito. Suriin nating mabuti ang teoryang ito. Sabihin natin na nahanap ninyo ang lokasyon ng lumang Buddha. Saan ba siya nakatingin? Nakatingin ba siya sa isang malaking kakaibang bato? Nakatitig ba siya sa direksyon ng isang sapa? Kung may kompas kayo, kunin ninyo ang bearing kung saan nakatutok ang kanyang paningin. Ang linyang iyon ang inyong susundan. Bukod sa kanyang mga mata, napakagandang pag-aralan din ang kanyang mga kamay o ang tinatawag na mudra. May mga estatwa ng Buddha na may iba't ibang posisyon ng kamay. May nakaturo pababa, may nakabukas ang palad, at may mga daliri na may partikular na senyas. Ang mga detaling ito ay hindi random. Ang mga ito ay mga marka na nagbibigay ng karagdagang instruction. Maaring ang direksyon ay nakatutok maaring ang direksyon ng nakatutok na daliri ang tunay na compass line na kailangan ninyong tahakin. Kaya mga ka-TH, kapag nag-a-analyze kayo ng site o ng mapa, maging napakadetalyado kayo. Ang bawat kurba ng mata at posisyon ng daliri ay may dalang mensahe na magdadala sa inyo sa tagumpay. Marahil ay nagtatanong kayo, bakit nga ba Buddha ang napili nilang gamitin bilang landmark at simbolo sa mapa? Bakit hindi na lang simpleng puno, malaking bato o iba pang karaniwang bagay? May dalawang malalim na dahilan kung bakit ito ang kanilang pinili. Una ay ang tinatawag nating psychological layer. Ang mga sundalong Hapon ay matatalino sa aspeto ng psychological warfare at saka deception. Alam nila na ang Buddha ay isang sagradong relihiyosong simbolo na nire-respeto at kinatatakutan ng maraming tao dito sa Asia, kabilang na ang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng paglalagay ng deposito malapit sa mga ganitong istruktura o paggamit nito bilang pangunahing landmark, itinatago nila ito sa plain sight. Ang mga taong walang kaalaman sa pagbasa ng mapa ay mag-aakalang ang lugar ay isa lamang banal na dambana o simpleng dekorasyon, kaya hindi nila ito pakikialaman o rirespetuhin nila ang lugar at iiwasang sirain ito. Pangalawa ay ang aspeto ng durability o katatagan. Ang mga puno ay maaaring maputol, masunog o mamatay sa loob ng ilang dekada. Ang mga simpleng tumpok ng lupa ay madaling ma-erode kapag may bagyo. Subalit, ang mga templo, dambana at mga estatwang gawa sa simento, bato o tanso ay idinisenyo upang tumagal ng daang-daang taon. Ito ay perpektong landmark para sa mga susunod na henerasyon ng mga sundalong Hapon na may planong bumalik upang bawiin ang kayamanan ni Yamashita. Alam nilang kahit lumipas ang 50 taon o isang siglo, malaki ang tsansa na nakatayo pa rin ang istrukturang ito upang magsilbing gabay sa kanilang pagbabalik. Bilang pagtatapos mga ka-TH, lagi nating tandaan, ang paghahanap ng kayamanan ni Yamashita ay hindi lamang labanan ng lakas ng braso o kung gaano kalalim ang kaya mong hukayin sa loob ng isang araw. Ito ay higit na labanan ng talas ng isip, pasensya at
tamang pag-decode sa mga iniwang marka ng mga sundalong Hapon. Ang simbolo ng Buddha sa inyong mapa ay hindi ang dulo ng inyong biyahe, kundi ang simula pa lamang ng inyong kalkulasyon. Ito ang inyong 0-point landmark. Sana ay marami kayong natutunan sa ating pagsusuri sa video na ito at magamit ninyo ito sa inyong mga susunod na operasyon upang maiwasan ang mga blanko o maling hukay. Mayroon ba kayong hawak na mapa ngayon na may kakaibang simbolo o drawing ng Buddha? O baka naman may alam kayong lumang istruktura sa inyong lugar na hinalihan ninyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan at opinyon sa comment section sa ibaba. Pag-usapan natin yan. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.